balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po makatikim ng upset ang pambato ng MP promotion na si Isaac Pitbull Cruz sa kamay ng top-rated fighter na si Jose Valenzuela sa kanilang naging bakbakan sa undercard ni Crawford at Madrimov. Kung saan mga idol, naglabas na po ng pagka-dismiss si Isaac Pitbull Cruz kung bakit ang dalawang judges hindi pumabor sa kanya sa laban. Palagay daw kasi ni Pitbull mga idol, sapat na daw ang kanyang ginawa sa bakbakan para manalo. Kaya para patunayan daw mga idol na siya talaga ang mas magaling kumpara kay El Rayo, pipilitin daw nito mga idol na maikas ang rematch nila sa lalong madaling panahon. Maski ang MP Promotion President mga idol na si Sean Gibbons, dismayado din dahil natalo ang kanyang alaga. Meron daw talaga mga idol gumagawa ng paraan para harangan ang pangalawang laban ni Pitbull kontra sa kanyang mortal na karibal na si Tank Davis. Well, sa naging panayam nga po mga idol, sa bagong WBA Super Lightweight Champion pagkatapos si Bakin si Pitbull, nagpapyo po ng banat mga idol sa El Rayo sa mag-promoter na si Pitbull at Sean Gibbons. Aniya mga idol, masaya daw siya dahil na-maintain daw nito ang kanyang game plan sa naging laban nito kay Pitbull hanggang matapos ang laban. Ito nga ang puntusan at puntusan si Pitbull hanggang matapos ang bakbakan nila sa round 12. Yun talaga mga idol ang plano ng kanilang team. Naninibago pa nga daw mga idol si El Rayo dahil malayo daw ito sa kanyang natural na estilo. Nakikipaglaban kasi ito ng harap-harapan at mag-knockout ng kalaban. Pero sa laban daw nito mga idol kay Pitbull, pasyensya daw talaga mga idol ang kanyang ginamit. Ito lang daw talaga kasi mga idol ang epektibong paraan para talunin si Pitbull sa laban dahil one-dimensional fighter lang daw ito mga idol. Kumbaga wala ibang estilo si Pitbull kundi ang sugurin ka sa ibabaw ng lona para makalanding siya ng kanyang solidong suntok sa bakbakan. Bukod daw dito mga idol, wala nang ibang galaw si Pitbull kaya ginamitan daw talaga ng utak ni Valenzuela ang Mexican champion. Marami daw mga boxing fans mga idol ang nagsasabi na mahirap daw kalaban si Pitbull dahil mahilig daw ito mang-araro sa bakbakan. Pero pagdating daw kay El Rayo mga idol, in-expose niya talaga si Pitbull. Dagdag pa nito mga idol, binanatan din ni Valenzuela si Sean Gibbons. Aniya wala pa daw laban nila ni Pitbull. Nagpapalabas na daw si Gibbons ng mahabang video sa mga plano nila sa laban ni Pitbull sa 2025 at parang hindi daw siya nare-respeto bilang kalaban ni Pitbull dahil ang iniisip daw nila ang rematch kay Tank Davis na tila parang Sherwin na ang panalo nila kay Valenzuela. Kaya nakarma daw sila mga idol dahil inarangan ni El Rayo ang kanilang magandang plano at sa ngayon daw mga idol, mag-worried na daw sila sa rematch dahil parehong sitwasyon pa rin daw mangyayari sa bakbakan. Tatalunin pa rin daw ni Valenzuela si Pitbull Cruz. Sa kabilang banda naman mga idol, halos hindi nga po makasagot si Terence Crawford sa tanong sa kanya matapos ang dikit na laban nito kay Madrimov. Kung feeling ba daw nito mga idol, kahiliran na ang kanyang sarili kay Manny Pacquiao at Mayweather Jr. bilang top fighter na maging 4 division champion simula sa lightweight at junior middleweight division. Kung saan mga idol, napangiti muna si Crawford bago sagutin ng oo ang tanong sa kanya ng isang media. Pero para sa atin mga idol at sa mga boxing fans na sinubaybayan ang mga laban ni Pacquiao at Mayweather simula sa 135 hanggang sa 154 pounds. Ibang level po talaga si Pacman at Calvo. Total domination talaga mga idol ang kanilang ginawa sa bakbakan. Sa Mayweather, posible pa sabihin natin ng dikit ito kay Crawford dahil sa naging dikit din ang laban ni Floyd kay Oscar de la Hoya, ang kanyang unang laban sa 154 pounds. Pero kay Manny Pacquiao mga idol, malayo talaga si Crawford base sa pinakita nito sa laban niya kay Madrimov. Namuntikan pa siya masilat sa laban. Pero kay Pacman, winalis lang nito ang kinatatakutan dati na si Antonio Margarito sa bakbakan.